Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta? Gusto kong batiin ang lahat ng bumubuo ng inyong programa na Papa Dudut Stories at Kaistorya ng isang magandang gabi. Ako po si Raisa at minsan ang tawag nila sa akin ay Aling Maliit dahil nasa 4'11" lang ang height ko. Pero kahit na vertically challenged ako ay marami ang nagsasabi na cute daw ako. Doll face kasi ako at maputi at makinis ang balat. Kaya marami pa rin namang lalaki ang nagpapakita ng interes sa akin. Anyway, tubong Cavite City ako at dito na rin po ako nag-work. Libangan namin sa aming workplace ang pakikinig sa inyong programa. Ako naman kapag nasa bahay ako at gabi na ay nakikinig pa rin ng mga uploaded stories mo sa 2 YouTube channels mo. Marami na akong napapakinggang mga kwento at halos lahat naman ay tumatatak sa akin. Pero ang hilig ko talaga sa mga ina-upload mo ay ang mga creepy stories. Somewhat ay nakaka-relate ako sa mga horror stories. Kasi maski ako ay meron ding creepy experience sa isang bahay na abandonado somewhere in Biñan, Laguna. Papa Dudut, 2018 ay napatira kami sa Biñan, Laguna. Kadahilanan upang malapit kami sa bahay ng aming tiyahin na bunsong kapatid ni Mama. Ang nilipatan naming bahay ay isang compound lang. Malit lamang ito at kasya na para sa aming 5. Ang CR nito ay nasa labas at katabi nito ay yung abandonadong bahay. Noon ay nakakatakot mag-CR dahil sa labas ito. Baka kasi may sumilip kasi walang bubong yung CR at may maliliit na butas. Pero kalaunan ay nasanay na kami dahil mababait naman yung kapitbahay namin doon. May kapitbahay kami na katabi lang mismo nung abandonadong bahay. Lagi kong naririnig yung usapan nila ni Mama. Siyempre, certified marites ako pagdating sa mga ganyan. Ayon sa aking mga narinig, iba daw ang nararamdaman ni Ate Mabel. Siya yung nangungupahan sa katabi ng abandonadong bahay. Palagi daw parang may naririnig siyang malilit na boses sa loob noon. Nung time na marinig ko yon ay naglalaba ako. Kaya dali-dali akong lumapit sa mga nag-uusap dahil sa takot na nararamdaman ko. Mag-isa lang kasi ako sa CR naglalaba at saka nakarinig nga rin ako ng mga maliliit na boses na nagsasalita doon malapit sa abandonadong bahay. Kasi akala ko ay ako lang ang nakakarinig kaya dinedma ko lang noong una. Yun pala, pati din pala halos mga ibang nangungupahan doon ay ganoon din ang kwento nila. Makalipas ang 4 na araw, nakalimutan kong samsamin ang sinampay. Madilim na nang maalala ko yon pero Papa Dudut habang nagsisilong ako ng sinampay. Nakarinig ako ng mga maliliit na boses na nagmumula doon sa abandonadong bahay. Tapos ay parabang palapit yon sa akin. Siyempre kinabahan ako kaya nagmadali ako sa pagsisilong. May pagkakataon pa ngang nahuhulog na ang ilang damit sa semento. Sa kakamadali ko tapos ay alam nyo yung pakiramdam na para ka nang pinapalibutan ng mga maliliit na boses. Grabe Papa Dudut. Tumaas noon ang balahibo ko sa buong katawan sa sobrang takot. Pero noong masilong ko na ang mga damit at pagbalik na sa bahay ay muli akong napalingon sa abandonadong bahay. Doon ay mayroon akong nakitang isang figurang nakatayo sa tapat ng pinto. Lalaki siya, matangkad, blonde ang buhok, kulay green ang mapupungay niyang mga mata. At matipuno ang kanyang pangatawan. Matangos ang ilong, may cliff chin. Natulala ako sa nakatayong lalaki kasi napakagwapo niya. Noon lang ako nakakita ng ganong klase ng lalaki. Tapos ngumiti ito sa akin. Ngumiti din ako sa kanya.
Raisa, naisilong mo na ba ang mga sampay? Narinig kong tanong sa akin ni Mama mula sa loob ng aming bahay. Opo, papasok na po ako, sagot ko naman sa kanya. Pero nang balikan ko ng tingin ang lalaking nakatayo sa pinto ng abandonadong bahay ay wala na ito. Bakit ang tagal mong magalis ng sampay? Usisa sa akin ni Mama pagkapasok ko sa loob. Sa sofa ko nilapag muna yung mga damit na nasilong ko bago ko sinagot ang tanong niya. May nagparamdam po kasi sa akin kanina sa labas. Yung mga maliliit na boses. Narinig ko na naman po sila, sagot ko. At saka may nakita akong afam na nakatayo sa abandonadong bahay, dagdag ko pa. Napatingin sa akin ng seryoso si Mama. Anong mga sinasabi mong afam? Hindi tao yung nakita mo. Malamang engkanto yun, ang sabi niya sa akin. Engkanto? Ang gwapo namang engkanto nun. Medyo natatawa kong sagot naman sa kanya. Kilabutan ka, Raisa. Huwag kang humarot kasi hindi tao yun, saway sa akin ni Mama. At paano naman kayo nakakasigurado na engkanto yung nakita ko? Hirit ko pa. Isipin mo, paano may maliligaw na foreigner dito sa atin kakaunti lang naman ang mga nakatira dito? Tapos malit lang itong compound natin at saka pwede ba? Huwag kang kiligin sa mga nakita mo. Uulitin ko, hindi tao yun. Giit niya sa akin. Sa puntong yon ay unti-unti akong nakumbinse na baka engkanto nga yung nakita ko. Pero ang ipinagtataka ko lang ay hindi ako kinilabutan noong nakita ko siya. Mamayang kaunti naman ay muling nagsalita si Mama at laking gulat ko nang pinasunog niya sa akin yung panty ko. Kasi baka daw nakuskusan yon. Yun pala ang ibig sabihin, baka daw mabuntis ako ng engkanto na nakatira sa abandonadong bahay. Sinunod ko na lamang si Mama at sa harap ng pinto namin ay sinunog ko yung mga sinilong kong panty. 3 piraso din yon. Samantala ay bumalik ako ng tingin doon sa abandonadong bahay sa pag-aakalang makikita ko pa ulit yung lalaking nakita ko. Pero hindi ko na siya nakita pang muli. Samantala, kinabukasan naglalabas sila Mama at Papu nang may kung anong narinig daw si Mama sa CR na may umiiyak at tumatawa. Agad na inutusan ni Mama si Papu na silipin ang CR kung may tao sa loob. Pero pagtingin ni Papu ay wala naman daw tao sa loob. Bagamat nagtataka, ay dinedma na lamang ni Mama ang kanyang mga narinig. Pero papadudot, noong magsasampay na sila Mama noong mga t-shirt at ilalagay sa alambre, ay may nahagip siyang dumaan sa kanyang harapan. Pero napakabilis kaya muling tumingin si Mama kay Papu, baka si Papu lang daw yon. Pero pagtalikod ni Mama ay nasa kabilang sampayan si Papu. Kaya sabi na lamang noon ni Mama sa kanyang sarili na baka gutom na siya. Kaya kung ano-ano ang mga nakikita niya. Binaliwala lamang niya yon kasi baka daw guni-guni lang yon. Samantala gabi na at karamihan sa amin ay tulog na nang may narinig si Mama na tumatawa sa labas ng bintana pero binaliwala niya. Sinubukan pa niyang matulog. Pero pagsapit ng madaling araw ay dito na nagsimula ang kalbaryo ni Mama. Bigla na lamang kaming nagising ng kapatid kong si Luther at naririnig namin na umuungod si Mama at umiiyak. Tinatawag niya si Papu. Ma, gising po kayo, ang wika ni Luther habang tinatapik si Mama. Nung una ay hindi kumikibo si Mama. Pero mamayang kaunti bigla na lamang nagsalita si Mama. Anak, buksan mo yung ilaw. Aniya habang naiiyak na nakahiga at nakapigit. Pagbukas ng ilaw ng kapatid ko ay nakita namin si Mama na diretsyong-diretso sa pagkakahiga. Umiiyak pa rin at nakapikit. Tinapik ng kapatid ko si Mama at nagising na si Mama. Okay lang po ba kayo, Ma? Ano po bang nangyari sa inyo? At bakit kayo umiiyak? Tanong ko sa aking ina. Pero hindi kumibo si Mama at sa halip ay umiyak lamang siya noon at niyakap niya kami ng mahigpit. Tapos ay nagpasalamat siya sa amin ni Luther sa pagliligtas daw namin sa kanyang buhay. Pagsikat naman ng araw ay saka nagkwento si Mama sa amin na binangungot daw siya kagabi. Meron daw babaeng nakaitim sa pintuan at tumatawa daw ito habang papalapit sa kanya. Tapos ang sinabi pa nito kay Mama ay halika na at sumama ka na sa akin. Pagkatapos ay tumawa daw ito ng malakas at nakakakilabot. Sabi ng Mama ko ay ayokong sumama sa iyo. Pagkatapos ay nagsimula magdasal si Mama ngunit palakas ng palakas daw ang tawa ng babaeng nakaitim
kasama ang paglapit sa kanya ng mabilis. Kaya pinilit daw ni mama na magising sa kanyang bangungot. Pero nung pagmulat daw ni mama ay nasa paanan na niya ang babaeng nakaitim. Pinipilit na sumama si mama kaya nagdasal pa din si mama, ngunit nagulat siya nang sinabayan siya ng babaeng nakaitim at pinaglalaroan nito ang dasal. Muling pumikit si mama dahil sa takot, pero nang maisipan niyang imulat ulit ang kanyang mata ay mukha sa mukha na sila nung babaeng itim at tinatawanan siya nito. Naiyak na si mama dahil dinaganan na siya ng babae kaya hindi na siya makahinga pa. Buti na lamang at nagising kami noon at binuksan namin ang ilaw kaya naglahong parang bula ang babaeng nakaitim. Samantala noong araw ding yon, Papa Dudut, ay nagpatawag si mama ng espiritista. Ang sabi ay totoo daw na may babaeng itim doon at mga engkanto at sinasabi ng babaeng itim sa espiritista na teritoryo daw niya ang buong compound. Umalis daw yung babae, ngunit ang sabi nito sa espiritista na babalik daw siya. Pagkatapos noon ay nagkwento sa amin yung espiritista ay may nagpakamatay daw sa abandonadong bahay na mag-asawa. Doon na sumingit ang may-ari ng paupahan na meron nga daw nagpakamatay doon na mag-asawa. Nagbigti daw ang dalawa at wala daw anak yung mag-asawa dahil na rin sa katandaan ay napagpasyahan na magpakamatay na lamang kesa mamatay daw na may sakit at walang mag-alaga sa kanila. Yung may-ari ng paupahan na yon ay binenta lamang sa kanya ng kamag-anak ng namatay na mag-asawa. Papa Dudut, pagkatapos noon ay naging tahimik ng pamumuhay namin. Nagtataka kami na biglang nawala na yung maliliit na boses na narinig namin dati. Kaya naman inakala namin na tapos na ang kababalaghan sa compound na yon. Pero nagkamali kami, Papa Dudut, dahil makalipas ang isang taon ay muli na namang nagparamdam ang mga multo, engkanto at kung ano man ang naroon sa abandonadong bahay. Habang naglalaba kami ni mama ay pareho naming narinig ang mga maliliit na boses na tila naglalaro sa tabi namin. Nagtinginan kami at aaminin naming pareho kaming kinabahan. Kung nagbalik man sila, ipakita natin sa kanila na hindi tayo natatakot. Bilin ni mama sa akin. Dagdag pa niya, wag raw kaming makakalimot na magdasal, lalo na kapag gabi, para hindi kami lapitan ng masasamang espiritu. Ganon naman ang ginawa namin, Papa Dudut. Naging matapang pa rin kami kahit na paminsan-minsan ay nakakakita kami o nakakaramdam ng hindi pangkaraniwan. Hindi rin kami nakakalimot na magsimba tuwing linggo at sabay-sabay na nagdarasal tuwing gabi. Pero Papa Dudut, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya kaming protektahan ng aming pananampalataya. Dahil isang gabi habang natutulog ang lahat ay bigla akong nagising nang biglang makarinig ako ng kaluskos at mga yabag na palapit sa aming kama. Nang idilat ko ang aking mata ay naaninag ko na mayroong nakatayong lalaking nakaputi sa pintuan. Nung una ay nakala kong si Papo lamang yon. Pero naalala ko na hindi pala kami mapuputi. Yung lalaking nakatayo sa pinto ay mukhang maputi kung babasehan ang kanyang mga kamay. Sinubukan kong tingnan ang mukha ng lalaking nakatayo, pero dahil sa madilim na sa bahaging itaas niya ay hindi ko na yon naaninag pa, bukod sa malabo ang aking mga mata. Pero sa halip na matakot ay binanggit ko lamang ang pangalan ng Diyos at muli akong natulog. At sa awa ng Diyos ay naging mahimbing naman ang tulog ko pagkatapos noon. Papa Dudut, gabi-gabi kong nakikita ang lalaking nakaputi na nakatayo sa aming pinto sa tuwing naalimpungatan ako, na parabang nagbabantay sa amin. Pero hindi ko na lamang yon pinapansin at iniisip ko na lamang na baka guardian angel namin yon at siyang lumalaban sa mga masasamang espiritu sa aming compound. Kinaumagahan ay naikwento ko kay mama ang tungkol sa lalaking nagbabantay sa amin, ngunit nagulat ako nang sabihin niya sa akin na nakita din niya ang lalaki kagabi na nakatayo sa aming kwarto. Pero hindi na niya pinansin yon dahil pakiramdam naman niya na wala itong masamang balak sa amin. Tinanong ko kung nakita niyang mukha at hindi raw, sabi ni mama. Pero alam niyang maputi ito at parang foreigner. Pagkatapos noon ay naglaba ako pagkatapos naming mag-agahan. Habang nagsasampay ay nagawi ulit ang aking mga mata sa abandonadong bahay. Doon ay may nakita akong lalaking nakatayo. Nung una ay hindi ko siya pinansin, pero nang ibalik ko ang tingin ay nagulat ako nang makita ulit yung lalaki na pinagkamalang kong afam.
Yung lalaking gwapo na blonde at may green na mata at cliff chin. Nakangiti ito sa akin. Pero sa pagkakataong yon ay kumakaway ito sa akin. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero parang nahipnotismo niya ako at kumaway din ako pabalik sa kanya. Mamayang kaunti bigla na lamang akong napuwing at nang idilat ko ulit ang aking mga mata, nakita kong kaharap ko na ang lalaki. Pagkatapos ay hinipan niya ang aking matang napuwing, kaya muli akong napapikit. Pero nang muli kong idilat ang mga mata ko ay wala na ang lalaki. Nagpatuloy na lamang ako sa pagsasampay ng mga nilaban kong damit. At nang matapos na ako ay agad kong ikinuwento sa aking ina ang nangyari. Doon ko sinabi sa kanya na yung lalaking nagbabantay sa amin ay walang iba kundi ang lalaking nakatira doon sa abandonadong bahay. Yun nga lang, sabi sa akin ni Mama, ay kailangan ko pa ring mag-ingat at pinayuhan niya ako na doon na lamang maglaba sa loob ng CR namin at sa labas. Nang araw ding yun ay inutusan ni Mama si Papo na ilipat ang aming sampayan malayo sa abandonadong bahay nang sa ganoon ay hindi na magagawi ang aming paningin sa lugar na yon habang nagsasampay o nagsisilong. Samantala'y lumipas ang 1 linggo ay nagtaka kami nang biglang nawala na ang lalaking nakaputi sa tuwing naalimpungatan ako sa aking pagtulog kada gabi. Nanibago ako at simula din noon ay muling bumalik ang mga maliliit na boses na naririnig namin kapag nasa loob at labas kami ng bahay. Tapos, Papa Dudut, habang naglalaba ako ay bigla na lamang akong may narinig na tumatawang babae. Kinilabutan ako noon at naalala ko yung naging experience ng aking ina. Nung una ay sinubukan kong baliwalain yon. Pero isang gabi nangyari ang aking kinakatakutan. Pagising ko ng 3:00 ng madaling araw ay nagulat ako nang makita kong nakatayo sa aking paanan ng isang babaeng nakaitim. Maputla ang mukha at buong balat nito. At walang laman ang kanyang mga eye sockets at mamayang kaunti bigla niyang hinawakan ang 2 sakong ko pagkatapos ay nagsabi siya ng halika at sumama ka sa akin. Siyempre nagpanik ako at sinubukan kong bumangon pero Papa Dudut hindi ko magawa kasi parang may pumipigil sa buong katawan ko na para bang na-sleep paralysis ako. Gusto ko ring sumigaw kaso na-freeze ang bibig ko at walang boses ang lumalabas sa aking bibig. Sasama ka sa akin sa ayaw mo at sa gusto. Wika ng babaeng nakaitim sa akin. Tapos ay bigla siyang lumutang at pumatong pa sa akin. Pagkatapos ay sinakal niya ako ng mahigpit. Nagpumiglas ako noon pero hindi ko may galaw ang buong katawan ko. Hanggang sa nanghina na ang aking katawan dahil nahihirapan na akong huminga. Hanggang sa nakita ko na lamang na biglang may kamay na humila sa babae palayo sa akin. Nagpupumiglas ang babaeng nakaitim hanggang sa mabitawan niya ako. Doon ay hinabol ko ang aking hininga. Muli ako napatingin sa babaeng nakaitim na nooy tila namimilipit na sa sakit. Hanggang sa may kamay na tumagos sa kanyang dibdib at tila ba dinukot nito ang puso ng babaeng nakaitim. Mamayang kaunti ay nakita kong parang usok na naglaho ang babaeng nakaitim. Siyempre hindi ako makapaniwala noon sa aking nakita. At doon ay nagsimulang maigalaw ko ulit ang aking buong katawan. Nagpa siya akong bumangon at doon ay nakita ko yung lalaking nakaputi na nakangiti sa akin. Hindi ako makapaniwala noon, Papa Dudut, na ang misteryosong nilalang na yon ang nagligtas sa akin laban sa babaeng nakaitim. Sino ka? Anong pangalan mo? Anong klase kang nilalang? Taga saan ka? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Doon lang ako nakatira sa kabilang bahay. Yun lamang ang sagot niya sa akin bago siya unti-unting nawala na parang usok. Ang tinutukoy niyang kabilang bahay ay ang abandonadong bahay, Papa Dudut. Kaya Papa Dudut, kinabukasan ay sinubukan kong pasukin ang abandonadong bahay. Hindi naman ito nakakandado kaya madali ako nakapasok. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ay malamig na ang simoy ng hangin na bumungad sa akin. Medyo kinilabutan ako doon pero nagpasya pa rin akong pasukin ang loob. 2 palapag ang abandonadong bahay. Pero hindi na ako nangahas na akyatin ang 2nd floor kasi marurupok na ang kahoy ng hagdanan. Feeling ko'y masisira na yon kapag umakyat pa ako. So nilibot ko na lamang ang unang palapag, ang sala, kusina, banyo at ang likod bahay. Habang nililibot ko ang 1st floor ay may narinig akong buwaba ng hagdanan. Siyempre natakot ako at inalam kung sino ang buwaba at nakita ko ang lalaking maputi na nakatayo sa hagdanan, nakangiti ito sa akin.
Pasensya ka na kung pumasok ako ng walang paalam. Huwag ka sanang magalit sa akin, ang sabi ko sa lalaking nakaputi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Natutuwa pa nga ako at dinalaw mo ako dito sa aking tirahan, ang sabi niya sa akin. Ano bang klase kang nilalang? Ano ba ang iyong pangalan? Muli kong tanong sa kanya. Hindi siya sumagot at sa halip ay nanatili lamang siyang nakangiti sa akin. Engkanto ka ba? Muli kong usisa sa kanya. Tumango lamang siya sa akin bilang tugon. Siya nga pala, ako si Raisa. Salamat nga pala at iniligtas mo ako doon sa babaeng gustong manakit sa akin. Ano palang nangyari sa kanya? Tanong ko. Sabihin mo sa iyong ina na wag na kayong matakot kasi wala na yung babaeng nananakit sa inyo. Wala na siya. Hindi na talaga siya babalik dito. Tugon ng lalaki. Ginawa ko lang ang nararapat. Dahil ayaw kong may masaktan na naman ang nilalang na yon. Dagdag pa niya. Bakit? May iba ba siyang sinaktan? Usisa ko. Oo, yung mag-asawang matanda na dating nakatira dito. Sina Julio at Binyang. Siya ang pumatay sa dalawang matanda dahil gusto niyang angkinin ang bahay na ito. Ngayon ay gusto niya kayong patayin ng nanay mo para makuha niya ang bahay ninyo. Kaya imbis na makasakit pa siya ng iba ay tinapos ko na lamang siya. Mahabang kwento sa akin ng lalaking nakaputi. Ganun ba? Salamat ulit. Tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo ang pagliligtas mo sa buhay ko. Sabi ko na lamang sa kanya. Walang anuman, aniya. Sige, alis na ako. Pero bago ko lumisan, ano ba ang iyong pangalan? Wika ko sa kanya. Timor. Ang pangalan ko ay Timor. Wika ng lalaki. Pagkatapos noon ay muling umusok ang kanyang paligid at kasabay ng paglaho noon ay ang paglaho niya. Pagkatapos noon ay lumabas na ako ng bahay pero laking gulat ko nang makasalubong ko si mama na nag-aalala. Nandiyan ka lang para sa loob ng abandonadong bahay? Nag-aalalang wika niya. Alam mo ba na 2 araw ka na naming hinahanap ng tatay mo? Nagulat naman ako sa sinabi niyo ni mama. Anong sabi niyo? 2 araw? Wala pa akong 10 minuto dito sa loob ng abandonadong bahay eh. 2 araw kang nawala no? Pumunta na kami ng tatay mo sa presinto para hanapin ka. Sobra kaming nag-alala sa iyo at iniisip namin na baka may nangyaring masama sa iyo. Dagdag pa ni mama na nooy hysterical na. Samantala'y dumating naman si Papo at nilapitan niya kami. Salamat at nakita mo na ang anak mo. Saan mo siya nakita? Nag-aalalang tanong niya kay mama. Papo, nandito lang ako sa loob ng abandonadong bahay. Wala pa po akong 10 minuto na nasa loob. Tapos sinabi ni mama na 2 araw na akong nawawala. Tanong ko kay Papo. Tama ang mama mo, Raisa. 2 araw ka nang nawawala. Hinanap ka namin kung saan saan. Nagsumbong na nga kami sa barangay at police station para i-report sa kanila na nawawala ka. Tapos nandiyan ka lang pala sa loob. Ang wika ni Papo sa akin. Samantala kahit na naguguluhan ako noon ay minabuti ko na lamang na tumahimik at sumabay ako sa kanila sa pagpasok ng bahay. Pero bago ko pumasok ay bumaling ako ng tingin sa abandonadong bahay at doon ay nakita ko si Timor na nakasilip sa bintana at nakatingin sa akin na nakangiti. At yun nga papadudot na kumpirma ko nga na 2 araw nga akong nawala kaya ikinuwento ko sa aking ina ang aking naranasan sa loob ng abandonadong bahay at sa pagliligtas sa akin ng lalaking nakaputi na nagngangalang Timor. Hindi nagtagal after a week ay nagpasya ang mga magulang ko na lumipat na ng ibang tirahan. Medyo tutol ako noon sa paglipat namin dahil aaminin kong mami-miss ko si Timor. Kaya bago kami lumipat ay dumaan ako sa harap ng abandonadong bahay at hindi na ako pumasok sa loob kasi baka 2 araw na naman ako mawala. Pero habang nasa harap ng bahay ay nagpaalam ako kay Timor. Hindi siya nagpakita sa akin noong araw na yon pero naramdaman ko ang malamig na hangin na tila yumakap sa buong katawan ko. Pagkatapos noon ay tuluyan na kaming nagkalayong 2 dahil lumipat na kami ng ibang tirahan. Sa ngayon ay dalaga na ako papadudot, dito na kami nakatira sa Cavite City kasama ang aking pamilya. Masaya naman kami at simula noong lumipat kami ay hindi na kami nakaranas ng kababalaghan. Gayunpaman ay aaminin ko sa inyo na namimiss ko yung engkantong si Timor na nagligtas sa akin sa babaeng nakaitim. Papadudot sa naranasan ko.
Hindi lahat ng mga nilalang na hindi natin nakikita ay masasama. May mga mabubuti rin naman. Sa mga nakaka-experience o naka-experience ng kababalaghan, alam nating lahat na ang mabisang pangontra dito ay ang pananalig sa Diyos. May pagkakataon na may makakaharap tayong mga nilalang na malalakas pero ito lamang ang isipin natin. Huwag natin pairalin ang takot. Magdasal at syempre maging matatag lalo na sa mga pagsubok na maaaring dumating sa inyo. Yun lang Papa Dudut, sana'y mabasa mo at mapiling i-ere. Maraming salamat and God bless sa buong staff ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Raisa. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.